Everybody say, praise the Lord. Tayo po mga minamahal ay nagagalak dahil parang Sunday po Praise the Lord. Pinagbala po tayo. Mga minamahal. Amen. At salamat po sa mga kapatiran, mga baguhan, at paging sa mga bisita po natin, sa lahat po ng mga nagkaraos po ng gandang kaarawan. Praise the Lord. At ang ating Panginoon, siya po ang magpala po sa inyo. Sa lahat po ng mga kapwa manggagawa, mga ngaral na tinatayo ng ating mahal na Panginoon sa kanyang manalaupasan. At higit po sa lahat kapatid, ang pagbati at ang pagluwalhati at ang pagpupuri ay natatanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo lamang po. Amen. At ngayon pong araw po ito kapatid, ito po ay May 1. Kaya birthday po ng ating beloved Sister May, kasi May. Amen. Amen. Praise the Lord. Is po ay Labor Day, araw ng paggawa. Amen. Araw ng mga manggagawa. Praise the Lord. At mamayang gabi kapatid, pagkatapos po nito, kapag manonood ka ng balita, sigurado kapatid na mapapanood mo, sigurado yung mga KMU. Amen. Yung mga kilosang Mayo 1 at kanilang talagang isinisigaw yung pagtataas po ng sahod, ng minamahal. At praise the Lord. Gusto po nila na taasan ang sahod, nagwe-welga po sila, mga minamahal, dahil hindi po talaga sapat yung kanilang kinikita, kapatid. Praise God. At mga minamahal, yaman din lamang po na ngayon po ay Labor Day, kaya holiday po ngayon. Ito po yung ating mga pag-aaralan, kapatid. Yung mga salita po ng Panginoon patungkol po sa pagtawag po sa atin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Palapakan po muna natin ang ating Panginoon. Mga minamahal kapatid, tayo pong lahat ay tinawag ng Diyos. Tayo pong lahat ay pinili ng Panginoon, tinawag ng Diyos upang maging manggagawa sa ubasan po ng ating mahal na Panginoon. Hindi lamang po kami, kapatid, na tumatayo sa banal na pulpito na tinatawag ng mga manggagawa. Bagkus tayong lahat, kapatid, gusto ng Panginoon na tayo po lahat ay maging manggagawa sa kanyang ubasan. Dahil ang sabi po ng banal na kasulatan, na marami po kapatid ang mga aanihin, subalit ko konti ang mga manggagawa. Gusto ng ating Panginoon ang bawat isa ay gamitin ng Panginoon upang tayo po ay mag-soul winning, kapatid. Marami daw po kapatid na mga tupa ng ating Panginoon na sa ibang kawan. Pero mga minamahal, ito po ay gusto ng ating Panginoon. Kaya nga gusto po na i-spread po natin ang gospel o yung word of God ng ating Panginoon dahil ang Diyos kapatid, marami pong mga tupa na nandun po sa ibang kawan o sa ibang mga gawain o sa mga nasa ibang mga reliyon. Marahil kapatid. Kasi mga minamahal, alam po ninyo si Cornelio. Si Cornelio kapatid, kung iyong mababasa, kahit hindi na po natin babasahin kapatid yan, kung babasahin po ninyo sa Biblia, yung sa Acts chapter 10, mga minamahal, si Cornelius, alam po ba ninyo kapatid, siya po ay isang Italiano, siya po ay isang Romano. Siya po ay prayerful, fastingful, palaging nag-aayuno, palaging nagbibigay sa mga dukha, kapatid. Kasi gusto po ni Cornelio na siya po ay maligtas dahil gusto po niya na siya po ay magmana ng langit, ng buhay na walang hanggan. Pero mga minamahal, hindi po yun kapatid ang basihan ng kaligtasan, hindi po sa iyong mga mabubuting gawa, sabi po ng Biblia, bagkus sa pananampalataya, kapatid. Pero dahil po sa ginagawang yun ni Cornelio, mga minamahal, alam po ba ninyo na ang mga bagay na ginagawang kabutihan ni Cornelio, ito po ay pumailan lang sa paningin ng Diyos. Nakita ng Panginoon yung desire ni Cornelius, kapatid, na paglingkuran ng Panginoon at gusto niya na siya po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Pero dahil hindi po siya kagrupo ng mga apostoles, kapatid, siya po isang Italiano, siya po isang Romano, Katoliko, mga minamahal,
na iba po yung kanyang pinaglilingkuran. Alam po ba ninyong ginawa ng Panginoon? Dahil nakita ng Diyos yung ninanasa, yung puso po ni Cornelius, kapatid, na gustong paglingkuran ng Panginoon. Alam po ba ninyo, gumawa ng appointment ang ating Panginoon between Cornelius and Peter. Si Peter, mga minamahal, hallelujah, siya po ang unang pastor ng iglesia na itinalaga po ng ating Panginoon. Na naginip, kapatid, itong si Pedro, nakita po niya ang iba't ibang klaseng mga hayop, mga minamahal. Ito man ay mga maruming hayop, kapatid, mga baboy, o mga klaseng hayop po yan. Nakita po niya yan sa kanyang pangitain. And the same, doon po, din po sa oras na yun, kapatid, nagkaroon din po ng pangitain itong si Cornelius, kapatid, na siya po ay inutusan ng Panginoon na makipagkita doon po sa tinatawag na Pedro, mga minamahal, at sila po ay nakita. So mismo ang Diyos, kapatid, gumawa ng appointment para sa kanilang dalawa. At ang nasa ng Panginoon, kapatid, na si Cornelius, siya po ay nasa grupong Italiano, grupong Romano, mga minamahal, pero siya tinawag ng Diyos. Mga minamahal, pinili siya ng Panginoon at siya po ay nasali sa mga grupo ng mga apostoles. At alam po ba niyo nangyari, mga minamahal? Noong din oras po yun, si Cornelius, siya po ay binautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo upang masunod, mga minamahal, hallelujah, ang kalooban ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po, kapatid, kung ating pong mababasa, dito po sa aklat po ng Galatia, Kapitulo 6, versikulo 7 hanggang 9, ito po, kapatid, ang sinabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia. Ang sabi po, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay siya naman mag-aani ng kasiraan. Tatapot ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Sa 9. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga ihimagot. Yung po mga minamahalang sinabi po ni Apostol Pablo, pinaliwanag po ni Pablo, kapatid, na tayo po lahat, mga minamahal, hallelujah, ay mga maggagawa ng Panginoon, kapatid, na kinakailangan na tayo po ay maghasik po ng naukol sa Espiritu, dahil sa Espiritu, tayo po iaani, mga minamahal, ng buhay na walang hanggan. Pero kung ang inihasik mo, kapatid, hallelujah, yung sa laman, mga minamahal, ibig sabihin, puro kalayawan lamang ng laman, puro dito sa sanglibutan ito, iniisip mo yung pagkain mo, mga minamahal, kung ano ang iyong darating, kapatid, kung ano ang gagawin mo sa mundong ito upang ikaw ay yumaman, mga minamahal. Kung palagi lang yon ang iyong iniisip, kapatid, at wala kang iniisip, mga minamahal, patungkol sa Espiritu, hindi ka nagtatanim, kapatid, ng patungkol sa Espiritu, mga minamahal, ibig sabihin, kapatid, kapag ano ang iyong itinanim, mga minamahal, yun din po ang iyong aanihin. Amen? What you sow is what you reap. Kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Amen. Kagaya po nito, kapatid, ikaw ay nagtatanim, mga minamahal, ikaw ay hindi na naghihimagot sa paggawa ng mabuti, ginagawa mo kalooban ng ating mahal na Panginoon, kapatid, hallelujah, ikaw ay umaaten, sumasamba sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi po ng Biblia, kapatid, huwag kang manghimagot sa paggawa ng mabuti. Ang ating ginagawang ito, kapatid, ito po ay mabuti sa harapan ng ating Diyos. Amen po ba? Amen. So, huwag daw po natin dapat pagpagura ng bagay na ito. Huwag daw po tayong mga himagot, mga minamahal. Huwag daw po tayong titigil, kapag minamahal. Dahil po sa kapanahunan, ikaw ay aani, kapatid. Ano po ang aanihin mo? Aanihin po natin ay ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinapamamahal na Panginoon. Amen. Everyone say praise the Lord.
Sa Biblia po mga minamahal, meron po tayong pagkaaral po dito. Ito po ay patungkol po sa parable of the laborers, kapatid. Mga minamahal, ito po ay sinaysip po ng ating mahal na Panginoon at pakinggan po nito dahil ito po ay ating maiugnay sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kung ating babasahin, Brother Leon, dito po sa Matthew chapter 20, verses 1 up to 16, kapatid, ganito po ang sinasabi po ng banal na sulat. This is a parable of the laborers, mga minamahal. Sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na puno o pinuno ng sambahayan na lumabas pagka-umagang-umaga upang umupa ng manggagawa sa kanyang ubasan. Maaga daw po, kapatid, na siya po ay lumabas upang humanap po ng mga magtatrabaho sa kanyang ubasan. 2. At nang makipagkasundo na siya sa mga manggagawa sa 1 denaryo sa bawat araw, ay isinugo niya sila sa kanyang ubasan. So pumayag po sila, kapatid, bibigyan ng 1 denaryo o 1 dinar per day, mga minamahal, upang at nung sila po'y magipagkasundo, pumayag po sila po ngayon ay isinugo na po ng Panginoon sa kanyang ubasan, kapatid. At sa 3, at siya'y lumabas na nang malapit na ang 3 oras at nakita ang mga iba sa pamilihan na nakatayo na walang ginagawa. At sinabi niya sa kanila, magsiparoon din naman kayo sa ubasan at bibigyan ko kayo ng nasa katwiran, at nagsiyaon ng kanilang lakad sa ubasan. So talagang umahanap po ang pinuno ng sambayan ng mga laborers, kapatid, o mga manggagawa upang magtrabaho sa kanyang ubasan. 5. Lumabas siyang muli nang malapit na ang mga oras na 6 at 9 na gayon din ang ginawa. At lumabas siya nang malapit na ang 11 oras at nakasumpong siya ng mga iba na nakatayo at sinabi niya sa kanila, bakit kayo nakatayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? At sinabi niya sa kanila, sapagkat sino may walang umupa sa amin. Sinabi niya sa kanila, magsiparito din naman kayo sa ubasan. At nang dumating ang hapon, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng kaupahan sa kanila na mula sa huli hanggang sa una. At paglapit ng mga inupahan ng malapit na ang 11 oras, ay tumanggap bawat tao ng 1 denaryo. Tingnan po niyo, kapatid, bago po natin mag-post muna tayo rito. Sila po, kapatid, hindi po pare-parehos yung oras na pagkuha sa kanila ng pinuno ng sambahayan. Yung iba, kapatid, halimbawa, alas 6 ng umaga, naghanap na ng itong pinuno ng sambahayan na bilang yung mga laborers, magtatrabaho sa ubasan. Pagkatapos, alas 9, tapos alas 11, tapos alas 3, yung iba alas 5 na. Kapatid, ibig sabihin, patapos na yung trabaho. Doon pa lang po sila kukuha. Kasi mga mahal, yung oras po doon, kapatid, yung oras ng mga unang panahon, iba po yung oras natin dito. Kahit dito lang, kung ikaw ay pupunta, kapatid, doon po sa dako ng Amerika, minsan dito alas 12 ng madaling araw, pero doon alas 12 ng tanghali. Iba po yung oras. Kung pupunta ka ng Singapore o ng Japan, parang advance ng 2 oras po yan. Iba po ba? So iba po yung oras nila, iba po yung oras natin. Pero dito, yung oras po nila ang ating tinitingnan. Pero hindi po mahalaga yun. Ang pinuputo po natin dito, kung minaman, iba't iba yung oras ng pag-hire po sa kanila bilang manggagawa sa ubasan po ng pinuno ng sambahayan nito, kapatid. Pero ngayon, nung nandun na po sa punto, halimbawa ng alas 6 ng gabi,
sinabihan po, kapatid, ng pinuno ng sambahayan ito ang kanyang katiwala na tawagin po silang lahat. Tawagin silang lahat at bigyan na po sila ng sahod. Dito po mga minamahal, may mga nagreklamo sa kanila pong sahod. Kung ating tuloy ang basa, kapatid. At nang magsilapit ang mga nauna, ang isip nila'y magsisitanggap sila ng higit. Higit at sila'y magsitanggap din ng bawat tao ng isang denaryo. Ibig sabihin, kapatid, yung mga nauna na na-hire, albawa lang, alas 7 ng umaga, kapatid, dahil nagtrabaho ng napakainit, kapatid, mahabang oras yung kanilang tinrabaho, iniisip po nila, kapatid, na malaki ang kanilang tatanggapin. Kasi po, kapatid, yung mga nandoon, lahat, iba't iba yung oras, yung iba nga, alas 4 na ng hapon, yung iba, alas 5 na ng hapon, kapatid. Pero kung minamahal, pare-pares lang yung ibinigay na sahod, tig-iisang denaryo. Kaya kung minamahal, nagbulong-bulungan yung mga naunang na-hire bilang manggagawa sa ubasan. Kaya nagreklamo po sila. Ano po sabi dito? At nang kanilang tanggapin, ay nangagbulong-bulungan laban sa puno ng sambahayan. Nagbulong-bulungan. Ibig sabihin, siguro nagreklamo po sila, bakit ganon? Mas nauna kami, bakit parehas lang yung sahod namin doon sa huli mo nang kinuha, alas 3 na nga ng hapon, o alas 5 na ng hapon, kinuha mo sila, halos hindi na sila nagtrabaho, pero bakit pare-parehas lang yung sahod namin? Yun po ang nagreklamo po nila. At mga minamahal, sa 12 na nagsasabi, isa lamang oras ang ginugol nitong mga huli. Isang oras lang, nagtrabaho. Pero yung iba, 8 oras. Amen. Pero yung iba, mayroong 3 oras lang yung tinrabaho, mayroon lang 2 oras, yung iba naman, 1 oras lang. 1 oras lang sila nagtrabaho, pero pare-parehas lang yung sahod po nila, kapatid. 1 dinar yung kanilang sinahod. Kaya po, kapatid, ano po sabi po dito? Isa lamang oras ang ginugol nito mga huli, sila'y ipinantay mo sa amin, na aming binata ang hirap sa maghapon at ang init na nakakasunog. Parang yung panahon natin ngayon, Brother Lisa, mainit ngayon, grabing init. Kanina, sabi ni Brother Omar, pinuntahan ako dahil nagagawa ko itong breaker dito, kapatid. O saan ka galing? Bakit ganyan ang bihis mo? Hindi ko alam, kapatid, nagtatrabaho pala. Kay kinuhang extra nung ating kapatid na si Eric. Kaya ba? Paano mo makaya ba yung init? Grabe init. Ang ginagawa pa nila, open yung hindi po sila, wala po sa silong. Talagang laborer po siya. Talagang yung mga wall ng building na ginagawa pa lang, pinubuhos po nila semento. Kaya mo ba? Talagang wala akong magagawa. Talagang kailangan lang para. Kaya ako'y nagtatrabaho. Kahit mahirap, talagang, parang ganun, kapatid. Mainit ang kanilang naramdaman, pero mga minamahal, talagang kanilang binabata, talagang kanilang pinagtitiisan, para silang nasusunog sa init ng araw, parang ngayon, kapatid. Amen. Kaya po nagrereklamo po sila. Kasi yung iba, kapatid, nga naman, hindi ka ba magrereklamo? 8 oras ka ng trabaho, tapos yung isa lang oras. Parehas lang yung sahod mo, ang minamahal. Nagrereklamo sila. Ngayon, sa 13, tatapos sa sumagot at sinabi, isa sa kanila, kaibigan, hindi kita iniiring. Hindi ba ka nakipagkayari ka sa akin sa 1 denaryo? Ibig sabihin, hindi ba nakipagkasundo ka sa akin na sa 1 denaryo, sasahuran kita sa 1 araw? Bakit magrereklamo ka ngayon? Okay, 14. Kunin mo ang ganang iyo at humayo ka sa iyong lakad. Ibig kong bigyan itong muli ng gaya rin sa iyo. Hindi ba ka matuwid sa aking gawin ang ibig ko sa aking pag-aari? O masama ang mata mo sapagkat ako'y mabuti? Kaya ang mga unay mga huhuli at ang mga huli ay mga uuna. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga minamahal ko, kapatid, nakita po ninyo, nagrereklamo yung mga naunang na-hire. Nagrereklamo kasi gusto nila at talagang
iniisip po nila kapatid na sila tatanggap ng mas malaki kasi yung isang oras na nagtrabaho, mga minamahal, binigyan ng 1 dinar. Kagaya rin po sila. Binigyan din po ng 1 dinar, pero nagtrabaho sila ng 8 oras. Pero ang sabi po dito ng pinuno ng sambahayan, kapatid, wala ba akong karapatan? Ako'y nagipagkasundo sa inyo. Ako may-ari ng ubasan. At binigay ko yung ating napagkasunduan. Hindi ko pa pwedeng gawin yun, kaya gawin yun. Yun ang sabi po ng pinunong sambahayan. Kapatid, ano ang ating mapupulot po rito? Ano ang ating iniisip dito? Na tayo po mga minamahal at iba't iba ang panahon ng pagkatawag sa atin. Sabi ko nga po kanina na tayo po lahat ay mga laborers ng ubasan ng ating Panginoon. Yung iba, gumugol na po ng 30 years. Yung iba, kapatid, ngayon lang kayo na-save o nakakilala sa ating Panginoon. Pero mga minamahal, kapatid, marahil dating ang araw na magrereklamo ka. Panginoon, ginawa ko yung nararapat. Panginoon, matagal akong nagsakripisyo sa'yo. So nag-i-expect siya, kapatid, sa kanyang ginagawa na pagpapagod sa gawain ng Panginoon, sa upasan ng Panginoon, nag-i-expect siya na tatanggap siya ng mas malaki kaysa doon sa huli na hinayan ng Panginoon bilang mga workers sa ubasan pa ng Panginoon. Pero kapatid, hindi po tayo pwedeng magreklamo. Amen. Amen. Dahil tayo po mga namahal, hallelujah, hindi naman po tayo po'y matagal na gumawa. Bagkus dito po pinapatunayan lang po ng ating Panginoon na ang ibig sabihin ng parable nito ng ating Panginoon, hindi po tayo, kapatid, magiging higit mga minamahal dahil ikaw ay pagod na sa gawain ng Panginoon, patagal ka na sa gawain ng Panginoon, ikaw ngayon ay magtatamo ng higit kaysa mga iba. No! Dito po, kapatid, gusto lamang ipakita po ito ng ating Panginoon that this parable is simply a way of reminding us a gift. Amen. Amen. Imagine mo naman, 1 hour lang po tayong nagtrabaho. Yung iba nga, kapatid, marahil ngayon lang kayo mag-uumpisa magtrabaho sa gawain ng Panginoon. Pero kapatid, pantay-pantay lang po tayo. Amen. Dito po, kapatid, nire-remind po tayo ng ating Panginoon na hindi po sa mahabang paggawa, bagkus, kapatid, dito po nire-remind po tayo na ang kaligtasan yung ibibigay sa atin ng Panginoon, ito po ay hindi po kabayaran, bagkus ito po ay gift, ito po ay biyaya of grace by the mercy of ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yun pong ibig sabihin ito, itong parable na ito, mga minamahal. Hindi po sa ating mga ginagawa na sakripisyo, magreklamo ka, mga minamahal kapatid. Alam po ninyo, meron pong kwento po dyan. Dahil may namatay daw. Ngayon, si San Pedro, kwento lang po to, wala sa Biblia to ha. Si San Pedro, nandun sa gate. Ngayon, bago ka pala makapasok doon sa gate, mga minamahal, kailangan mayroon ka muna 300 points para bago mabuksan ang gate. Ngayon, tinanong ni Pedro, yung namatay, ano bang pwedeng sabihin mo sa akin na pwede ka makapasok dito? Ano bang pwede mong itahilan? Kapatid na Pedro, kasi naglingkod ako ng taus-puso, naglingkod ako sa Panginoon, ako'y palagi nagpa-fasting. Sige, sabi ni Pedro, meron ka ng 3 points. 3 points. So, kailangan 300 points, ha? Ano pa? Kapatid na Pedro, palagi kong tumutulong sa mga kapatiran. Palagi akong nagwawalis. At palagi kong nililinis yung CR ng aming church.
O sige, meron ka na naman 2 points. Eh di 5 points pa lang. Ano pa? Eh kapatid na Pedro, ginagawa ko palagi kong nag-aayuno. Tapos, palagi kong nandun sa palengke. Maging sa mga bus, ako'y tumatayo. Pinapangaral ko ang salita ng Diyos. O sige, meron kang 3 points. Ilan pa lang yun? 8 points pa lang. So, ibig sabihin, Panginoon ko, sabi nung tinatanong, ano pa kaya? Pwede kong maindahilan. Sinabi ko na lahat, pero 8 points pa lang ako. Ibig sabihin, kulang pa ng 292 points. Anong gagawin ko? Kapatid na Pedro, wala na akong pwedeng maisip na sasabihin na upang magkaroon pa ako ng puntos, kundi sa biyaya at habag ng Panginoon. Ang sabi ni Pedro, good ang sabi ni Pedro. Nung binanggit po niya yung sa biyaya at habag ng Panginoon, ako'y papasok na dyan. Biglang nagbukas, kapatid, ang pintuan at ang sabi ni Pedro, pumasok ka na sa kaharian ng ating Panginoon. Amen. Anong ibig sabihin nun, kapatid? Hindi po, mga minamahal, magiging sapat ang ating pong mga ginagawang ito. Hindi po magiging sapat ng minamahal, hallelujah, na ipagyawa mo ang iyong mga ginagawang ito. Dahil kahit anong mangyari, kulang pa rin ang puntos mo upang ikaw ay makapasok sa langit. Pero ang minamahal, hallelujah, ang sabi ng banal na kasulatan, sa habag at biyaya ng Panginoon, tayo'y papasok, kapatid, doon sa langit, sa piling ng ating Panginoon. Hindi sa ating mga mabubuting gawa na pwede mong ipagyabang ka, mga minamahal, pagkus sa habag ng Panginoon, doon mo, hallelujah, ikaw ay makakapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Amen. Tingnan po ninyo, kung sa gawa lamang na tayo ay pwedeng ipagyabang po natin, mga minamahal, ibig sabihin, tinrabaho mo ang iyong kaligtasan. Kapatid, ang biyaya, ito po ay hindi po sahod. Amen. Hindi po yung sahod. Yun po ay regalo ng ating Panginoon. Amen. Amen. Tayo'y maliligtas, kapatid, hindi sa ating mga mabubuting gawa, kapatid. Tayo gumagawa ng mabuti dahil ito ay bunga na tayo po ay ligtas na. Niligtas na tayo ng ating Panginoon. Nakuha po ninyo, kapatid? Nakuha po ninyo yung mensahe? Mga minamahal, bakit ko po yun nasabi, kapatid? Dahil, mga minamahal, kahit anong gawin mo, hindi mo kaya, hallelujah, na gawin yung puntos ng ginagawa mo upang ikaw ay makapasok ng langit. Hindi yun. Kasi tingnan po ninyo, alam po ba ninyo na maraming mga mabubuting tao, sila ngayon ay nasa impyerno? Ikaw naman, Brother Noel, bakit mo nasabi yun? Ang dami mga mabait na tao, kapatid. Ang dami nga ayaw sumamba. Pero mabait po sila, mga minamahal. Mabait sila, pero hindi nila nakilala ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Biblia, yaon lamang tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sila lamang ang binibigyang karapatang maging anak ng Diyos. Amen. Amen. Nakuha po niyo, kapatid? Amen. O, basahin natin. Romans chapter 4. Ito po, kapatid, ay pinaliwanag ni Pablo sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo, kapatid, sinasabi po nila na sa mga gawa, ikaw ay maliligtas. Pero pinaliwanag po, kumuha ng example itong si Pablo, ang ginawa niyang example ay si Abraham, mga minamahal. Si Abraham, siya po ang parang George Washington po, kapatid, ng mga Hudyo. Si Abraham, siya po ang parang Jose Rizal ng mga Hudyo. So, ginawa niyang example po ni Apostol Pablo. At kung sabi, kapatid, ni Pablo, pinaliwanag po niya, mga minamahal, na hindi po sa mga mabubuting gawa na ikaw ay maliligtas. Bagkus maliligtas po tayo, kapatid, sa pananampalataya. Amen.
pananampalataya mo sa Diyos. Bagamat, mga minamahal, hindi mo nakita ang Diyos, pero ikaw ay sumasampalataya na mayroong Diyos na nagkatawang tao, doon ka maliligtas, kapatid. Hindi sa iyong mabubuting gawa. Basahin po natin. Ano nga ang ating sasabihin? Nasupungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? Sapagkat subong si Abraham ay inaaring ganap sa magitan ng mga gawa, ay mayroon siyang ipagmamapuri. Tatapot, hindi sa Diyos. Sapagkat ano sinasabi ng kasulatan? At sumampalataya si Abraham sa Diyos at kanya'y ibinilang na katuwiran. Amen. Ito po, kapatid, ang susi, pananampalataya. Amen. Pananampalataya. Bakit po? Bakit ko nasabing hindi sa mga mabubuting gawa? Sino yung kasama ng Panginoon na nandun sa krus? Yung tatlo, mga kapatid, ipinako sa krus. Yung dalawang magnanakaw, mga pusakal, kapatid, yung nasa kaliwat kanan mo, kapatid. Yung isang doon, mga minamahal, doon sa kanyang huling hininga, siya'y nagkaroon ng pananampalataya at naniniwala siya doon sa kanyang katabi na sa ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi niya, Panginoon, kapag ikaw ay nandoon na, ipagsama mo ko. Ano sabi ng Panginoon? Ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Ang tanong, kapatid, ito bang magnanakaw na ito, nakasama ng ating Panginoon doon sa krus, nakakasabi sa krus, gumawa ba siya ng mabuti? Gumawa siya ng mabuti? Gumawa ba siya ng kabutihan sa harapan ng Panginoon? Hindi, kapatid. Siya isang magnanakaw. Siya isang pusakal. Pero nung time na yun, kapatid, dahil nagkaroon siya ng paniniwala at pananampalataya sa Panginoon, hallelujah, siya'y iniligtas ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Si Rahab, kapatid, siya po isang Canaanite. Siya isang harlot. Siya isang prostitute. Hindi po siya kasama doon sa covenant ng ating Panginoon. Dahil ang covenant ng Panginoon, ang kaligtasan ay para sa mga Israelita lamang. Pero itong si Rahab, kapatid, siya isang harlot. Siya isang prostitute. Pero naniwala si Rahab na mayroong Diyos ng Israel. Dahil nabalitaan po niya, kapatid, nung iniligtas ng ating mahal na Panginoon ang mga Israelita at duman sila sa gitna ng dagat, hinati ng Panginoon ng dagat, nagkaroon ng pananampalataya itong si Rahab na isang prostitute. Ano nangyari? Sa buong Canaan, sa mga buong Canaanites, kapatid, tanging si Rahab at ang kanyang buong pamilya, sila po'y iniligtas ng ating Panginoon. Bakit mo? Dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kung gayon pala, Brother Noel, pwede pala akong magpakasama. Mga minamahal kong kapatid, sabi ko nga, ang mabubuting gawa, ito po, kapatid, ay hindi mo pwedeng ipagyabang na ikaw ay maliligtas. Pero kung ikaw ay ligtas na, kapatid, hallelujah, ang magiging bunga na yon ay ang mga mabubuting gawa. Dahil sabi ng Biblia, ang bunga ng Santong Espiritu ay pag-ibig, mga minamahal, pananampalataya, meekness, goodness, long-suffering, temperance, mga minamahal. Ito po ay yung mga bunga ng Santong Espiritu. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya tayo narito dahil ligtas na po tayo. Amen. Hindi mo kaya ipagtrabaho kaligtasan mo, kapatid. Amen po ba? Kahit anong gawin mo, hindi mo kayang ipagtrabaho ang kaligtasan mo. Sa pananampalataya mo, doon ka maliligtas dahil po ang sabi po dito po sa mga minamahal, sa Romans chapter 4, si amang Abraham, kapatid, hallelujah, ang sabi ng Biblia,
siya po'y naligtas, hindi sa kanyang mabubuting gawa. Kasi kapag nandun ka na, napakahambog mo na, kapatid. Napakayabang mo na. Kasi sasabihin mo, kaya ako naligtas, kaya ako narito sa langit kasi ako lamang ang nag-aayuno sa amin doon. Ako lamang ang palaging bibigay ng aking isang bahagi. Ako lamang ang palaging naghahayo. Napakayabang po natin doon, kapatid, sa langit. Kasi po, ang minamahal, yun ang alam mo. Pero kapatid, hindi mo alam, kagaya ng parable of laborers, kapatid, hindi man nagtrabaho, 1 hour lang siya nagtrabaho, pero kapatid, binigyan din po siya ng sapat na gantimpala ng puno ng isang bayan. Bakit po, kapatid? Dahil po yun sa biyaya. Amen. Biyaya. Grace ng ating Panginoon. Hindi sa iyong gawa. Amen. Ito nga ang problema eh. Yung gumawa ng 8 oras, nagreklamo ngayon. Nagalit ngayon. Nagalit sa ating Panginoon. Panginoon, bakit gano'n? Ako, matagal na akong nagtatrabaho sa iyo. Ako'y palagi nagpapasting. Palagi kong umahayo, Panginoon. Hindi mo kayang questionin. And that is, kapatid, ang sinasabi doon, yun ang biyaya at habag ng ating Panginoon. Amen? Amen? Nakuha po ninyo, kapatid? Amen. Kaya po, mga minamahal, kahit anong klaseng tao ka pa, hindi mo pwede, kapatid, na i-judge ngayon ang tao. Kasi hindi mo alam, mga minamahal, kung sino ang pinili sa atin ng ating Panginoon. Marahil, kapatid, yung kapitbahay mo na ngayon ay pinipersecute ka. Akala mo, mga minamahal, na wala siyang kaligtasan, ikaw ay maliligtas. Pagkatapos, kapatid, iniligtas pala siya ng Panginoon. Bago-question mo ba ang Panginoon doon? Pwede mo bang talungin, Panginoon, bakit niligtas mo yun? Hindi mo kaya pwedeng i-questionin ang Panginoon dahil, kapatid, ang Diyos ang siyang pumipili. Amen? Halimbawa lang, kapatid, itong laborers na kinuha ng Panginoon ng sambahayan nito sa kanyang bubasan ay halimbawa 20, kapatid. Pero mga minamahal, yung nandoon na wala naman pong ginagawa ay 100, kapatid. Yung po, mga minamahal, pinili yung 20 yon para magtrabaho sa ubasan ng Panginoon. Kaya mo ang questionin yun? Kaya ba natin, Panginoon, bakit gano'n? Bakit ako tinawag mo para magtrabaho sa iyo? Bakit siya hindi? Hindi natin kaya questionin doon sa ating Panginoon. Dahil yun po, kapatid, ay ang biyaya ng ating Panginoon. Amen? Ang dami ng mga tao ngayon, kapatid. Almost 10 billion na mga tao na nabubuhay sa daigdig na ito. Pero dito po, kapatid, sa iglesia, sa gawain po ng The Amazing Grace of Jesus Christ Church, kapatid, ilan po tayo dito? Out of 8 billion, out of 10 billion na mga tao. Pero ilan lang po tayo, kapatid. Bakit? Kaya mo bang isipin yun, kapatid? Pwede bang, Panginoon, bakit gano'n? Huwag mo na tatanungin. Dahil yun ang biyaya ng Diyos. Ikaw ay tinawag ng Diyos upang ikaw ay magtrabaho sa ubasan ng Panginoon at upang ikaw ay magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Yan po'y biyaya. Dito po kaya po minamahal yung parable of laborers. Dito po minamahal ang gustong i-mensahe lang po dito ng ating Panginoon ay ang kanyang grace. Grace. Imagine yung nagtrabaho, yung ipinagtrabaho nila kanilang 8 hours na nagmata sa init ng araw. Pero hindi yun nagreklamo sila, naggalit pa sila. Parang naggalit sila sa Panginoon. Kasi, Panginoon, nagtrabaho kami. Panginoon, hindi pa ganun ang sabi mo. Panginoon, yun ang naintindihan ko, yung pagtrabaho ko ng aking kaligtasan. Pero hindi mo alam, kapatid. Baka nandun, kapag tayo nandun na sa langit, hindi mo kaya, hindi mo pwedeng questionin ng Panginoon. Panginoon, bakit wala si Brother Noel dito?
Yung isang kapitbahay ko nga, magnanakaw, bakit nandito siya? Kaya bang questionin ng Panginoon doon? Mga minamahal, wala makapag-question sa ating Panginoon. Yun po ay ang pagpipili ng ating Panginoon. Yun po ay biyaya. Ang biyaya, kapatid, ito po ay regalo. Hindi po yun pinagtatrabaho. Kapag tinatrabaho mo, kapatid, ang ibig sabihin ay sahod. Amen? Amen po ba? Halimbawa, nagtrabaho ka ng 8 oras, 6 na oras, siyempre, maghihintay ka ng sahod mo. Pero kung halimbawa, hindi ka naman nagtrabaho ka lang ng 1 oras, kapatid. Pagkatapos, mga minamahal, hallelujah, iniligtas ka ng Diyos. Ang tawag doon? Sahod o biyaya? Biyaya. Kasi ang biyaya, gift po yan, kapatid. Ito'y regalo ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po mga minamahal, narito po tayo dahil, kapatid, ligtas na po tayo. Kasi ang sabi ng Biblia, lahat ng sumampalataya at naniwala sa ating Panginoong Jesucristo, sila ay binigyang karapatang maging anak ng Diyos. Ang tanong, kapatid, sumampalataya ka ba sa Panginoong Jesus? Sagot po, sumampalataya ka ba sa Panginoon? Tinanggap mo ba siya bilang Diyos at Hari ng buhay mo? Ligtas ka na, kapatid, kung ito ay galing sa puso mo na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kasi ang Diyos, pang minamahal, siya naman po, pwedeng maging masama ang tao, pwedeng maging mabuti ang tao, kaya gawin niya ng Panginoon. Si Paraon, mga minamahal, pinatigas ng Diyos ang puso ni Paraon, mga minamahal. Bakit? Upang maluwalhati ang ating Panginoon. Amen po ba? Kasi ang Panginoon, siya po ang potter, tayo po ang clay. Ang ating Panginoon, siya po ang tagahubog. Kumbaga, sa isang magpapalayok, kapatid, yung magpapalayok, pag minamahal, kapag gumagawa ng pasumpo yan, kapatid, anong nangyayari? Gustong gawing straight ng ating Panginoon, pwedeng parang sexy, kapatid, yung flower base, o kung anong base po yan, kapatid, kaya gawin ng magpapalayok. Ibig sabihin, kapatid, yun ang ating Panginoon. Our Lord Jesus Christ is our Father, and we are the clay. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Narito po tayo, kapatid. Hindi ng saganang atin. Hindi ng saganang atin. Narito po tayo, kapatid. Hindi sa magitan ng kaibigan mo. Oo, okay. In-invite ka na ni Sister May dahil may dalang pagkain, halimbawa, pansit or ano po yan. Pero kapatid, kahit anong gawing pag-imbitahan ni Sister May, kung hindi niloob ng Panginoon na ikaw ay sumama, hindi ka talaga sasama. Bakit? Ang Diyos ang mag-control sa bawat isa sa atin. Amen? Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yun po yung biyaya, kapatid. Kaya sinasabi namin, ang minamahal, tayo po, matagal na po tayo nito. Yung isa, nahuhuli po tayo. Yung mga nauna, sila po yung mahuhuli. Pero yung kapatid, yung mga nahuli, sila po ngayon ang mauna. Kasi yung mga huling tinawag ng Panginoon, napakainit po ninyo, kapatid. Amen. Amen. Pero yung mga nauna, parang latang-lata ka na, parang pagod ka na, gusto mo nang mag-relax, gusto mo nang magpahinga sa paglilingkod sa Panginoon, kaya nahuhuli po sila. Pero kung minamahal, ibig sabihin nun, ang Diyos, kapatid, pantay-pantay. Kapatid, amen? Kapag tinawag ka ng Diyos, mga minamahal, yung may mga nauna po sa atin, may mga nahuli po sa atin, pero yung gantimpala po natin, pare-parehas lang. Buhay na wala hanggan sa piling ng Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Dito na po mga minamahal, nagtatapos po. Praise the Lord. Alas 7:57 na po ako lang mga minamahal. Tayo po lahat ay tumayo.